So, ito yung sabi doon. Ang kautusan at ang kasalanan. Ang ibig bang sabihin nito ay ang kautusan ang siyang sanhi ng kasalanan? Hindi. Gayunman, ang siyang sabi, hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan kung hindi dahil sa kautusan. Kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot, hindi ko sana nakilala kung ano ang pag-iimbot. Ngunit, hindi dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng pag-iimbot. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Noong una, buhay ako na walang kautusan. Datapwat nang malaman ko ang utos na buhay ang kasalanan at ako ang namatay. Ang utos din ito na dapat sanang magdulot ng buhay ay nagdulot sa akin ng kamatayan sapagkat pinasangkapan ng kasalanan ang utos upang ako'y dayain at sa gayon napatay nga niya ako. 12. Ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ibig bang sabihin, ang mabuting bagay pa ang nagdulot sa akin ng kamatayan? Hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuti, sa pamamagitan ng utos. Sa gayon, napatunayan kung gaano kasama ang kasalanan. Ayan. So, ayan po nga, atin po munang bigyang diin dito yung kautusan. Sabi, ano nga ba ang kautusan? Ang kautusan po ay matatagpuan natin doon sa, hindi ko na po babasahin, no? Ibibigay ko na lang po yung mga aking verse na nabasa ayon doon sa kautusan. Ang mga kautusan pong ito ay matatagpuan doon sa Galatians chapter 6 verse 2, 1 Corinthians chapter 9 21, Marcos chapter 12 28 31, March 12 32 to 33. Ayun po yung aking nakita doon, ayon doon sa aking nabasa sa mga naging kautusan ng ating Panginoon. Sa mga kautusang ito at doon sa mga sinasabi sa bagong tipan ay nagsasabi ng ginanap na ni Jesus ang mga kautusan sa lumang tipan at tinapos na niya ito doon ayon sa Roma chapter 10 verse 4 at Galatia chapter 3 verse 23 to 25, Efeso chapter 2 verse 15 bilang kapalit ng mga kautusan sa lumang tipan at pinalaya na nga tayo ni Jesus doon sa kautusan sa lumang tipan at doon nga ay tinawag niya tayong mga umibig. At ito ay pinahayag niya sa unang Juan chapter 4 verse 7 to 8. At sinabi pa ni Jesus sa 1 John chapter 5 verse 3. Pero hindi ibig sabihin na wala na nga tayo sa ilalim ng kautusan. Ay ibig sabihin malaya na tayong gumawa ng mga kasalanan. Ibig sabihin bagamat tayo ay hindi na napapailalim doon, pero sabi ng ganoon ay hindi ibig sabihin yung malaya, tayo ay sige gumawa na lang ulit tayo ng gumawa ng mga kasalanan. Kaya nga po nagkaroon na ng kautusan, nagkaroon ng kautusan. Sabi nga po doon sa ang pinaka ko po doon sa kautusan, ang pinaka main verse ko po doon ay matatagpuan sa Matthew chapter 22 verse 37 to 31. Yun po yung pinaka ko doon. Ano po yung sabi doon? Pwede po bang makibasa? Medyo lang po talaga yung mata ko eh. Ayan.
sa Matthew chapter 22, verse 37 to 39. Ano po yung sinasabi doon ng Panginoon? Yun po yung unang utos o kautusan ng ating Panginoon. Sabi po doon ay Matthew 22:37 po ba? opo. Ayan, 37 makikibasa hanggang po. 37 hanggang ano po? 39 po. Okay po. Ayan, Matthew 22 verse 37 to 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen po. Amen. Salamat po, Ma'am Annalyn. Hindi po ba, ibig sabihin lamang po, pagdating doon sa kautusan na iyon lamang kautusan na iyon ng Panginoon na ibigin mo ang Panginoong Diyos mo. Di ba po? Doon pa lang, kung napakadami, daan-daan naman halos ang kautusan na ito ng ating Panginoon o ang batas ng Panginoon. Pero ito po talaga ang dapat nating bigyan ng halaga, yung ibigin natin ang Panginoon nating Diyos dahil sa ang Panginoon nga ay pag-ibig, no? Kapag ito po yung ating sabi nga ay naisapamuhay, ang ibigin ang Panginoon mong Diyos ng higit sa ating buhay o kumbaga walang makakapantay yung pag-ibig na yun natin sa ating Panginoon. Kapag ito po yung ating nagagampanan, ibig sabihin, ang lahat ng kautusan na yun ay posible na magawa rin natin, masundan din po natin. Sapagkat ang Panginoon mismo di ba po, ang ating iniibig, di ba po? Ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng mga malalaking takot na gawin pa yung iba pang mga batas ng ating Panginoon, di po ba? Dahil kinikilala natin na ang nagbigay ng batas na ito ay ang ating Panginoon. Bakit? Isang halimbawa nga po nito ay yung tayo, mga magulang, hindi po ba tayo kapag tayo yung mga anak natin, mayroon tayong batas sa kanila, may kautusan tayo. O halimbawa, ang anak natin nag-aaral o ang limitasyon lang natin sa kanilang budget sa baon is halimbawa 100 lang. Sabi nga, 100, isang linggo. So, dapat yun susundin ng ating anak. Then kapag yung anak natin ay lumabis dun sa 100, ano ngayon ang gagawin ng ating anak? Hindi po ba doon mauuwi ngayon ang ating anak sa pagkakasala? Siyempre, maaring gumawa ang anak natin ng mga bagay na magsinungaling, yung mga ganoong bagay, no? So, dito, papasok ngayon yung kasalanan. Kaya nga siguro ang itong ating pinapag-aralan na ito ay magkatuwang itong kautusan at ang kasalanan, di po ba? So paano natin mauunawaan yung kasalanan? Paano na nagkaroon ng kasalanan mula dun sa kautusan? Ano ang kasalanan? So ito po yung pagkakaunawa ko. Ang kasalanan, batay sa Biblia, ay ang pagsalansang sa kautusan. Ibig sabihin ng pagsalansang, pagsuway. Ano po? Pagsuway sa kautusan ng ano po, ng Diyos. Amen? Ano po ang sinasabi sa 1 John 3:4? Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Katulad po ng sinabi ng Diyos kay Eva at Adan. Ang sabi ng Diyos, ano po ang sabi ng Diyos kay Eva at kay Adan? Doon sa Genesis chapter 2 verse 16. Makakain ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Sabi doon sa Genesis chapter 2:17, maliban sa bungang punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kinain mo iyon. Ibig sabihin lamang, yun may kautusan ang Panginoon kay Eva at Adan, no? Pero anong ginawa nga po nitong si Eva? Diba nagpatukso siya? Nagpatukso siya doon sa ahas, hindi po ba? Yun yung ating mababasa doon sa Genesis niyan. Doon pumasok yung kasalanan, ibig sabihin dahil talaga sa pagsuway. Kaya nga binigyan na ng Panginoon ng kautusan
na huwag kakainin, pero ginawa pa rin, no? Nagkasala tuloy sila. At doon sa pagkakasalang iyon, ano po yung nangyari? Dumaloy yung mga kasalanan na yon ng ating ninunong si Eva at Adan, no? Magpahanggang ngayon, iyon nga po yung naging dahilan kung bakit ang tao ay naging makasalanan. Yung pagsuway po talaga, kaya nauuwi sa kasalanan. Pero ang totoo, wala naman talagang dapat maging kasalanan kung hindi naman sumuway doon sa kautusan na iyon. Hindi po ba? Kaya po mga kapatid, napakahalaga po na nalalaman natin yung sabi nga, yung kautusan. Amen? Dahil, bakit? Doon sa kautusan na iyon, sabi nga, kahit naman saan, sa mga bansa, may kanya-kanya tayo, iba-iba man mga bansa, pero may kanya-kanya tayong sinusundan na batas, di po ba? May mga kautusan tulad sa halimbawa diyan sa parteng Middle East, lalo sa Saudi Arabia, di po ba? Napakahigpit ng mga batas diyan. Pero yung mga tao, marami naman ang sumusuway doon sa batas, di ba po? Kaya po tayo mga kapatid, bilang mga Kristiyano o mananampalataya, tayo pa po ba, mga kapatid, ang hindi, sabi nga, magkasala kung ang batas ng Panginoon ang hindi natin nasusundan. Kaya tingnan niyo po yung nangyayari ngayon sa mundo. Ito na nga po yun, ipinapahayag na sa atin ng Panginoon nang dahil sa inyong pagsuway sa aking kautusan, ito ngayon ang inyong nararanasan. So, tayo mga kapatid bilang mga mananampalataya, no, nagkaroon man tayo ng pagkakakilala sa kautusan at kasalanan, pero damay tayo no sa nangyayari sa mundong ito. Bakit nga po? Katulad nga noong nangyari kay Eva at Adan, ito nga po yung parte ng pagkakaral natin na dapat maunawaan natin na ito pala yun. Kaya nga sabi nga kahit tayo ay nasa Panginoon na, sabi ng ganun ay may pagdadanasan tayo. Bakit? Ito yung naitanim sa atin ng ating ninuno na dahil sa kanilang pagsuway, tayo ngayon ay mga nagkasala na. At kahit na tayo ay mga nakasabi nga, sabihin na natin na tayo ay mga nangaligtas na dahil tinanggap natin si Jesus Christ as a Savior, di po ba? Pero nadadamay pa rin tayo. Bakit nga? Dahil kailangan tayo na gumawa. Maaring isa ito sa mga paraan ng Panginoon, no, na maging maging sabihin na natin kasangkapan tayo ngayon ng ating Panginoon upang maipahayag ito sa mga tao na talagang matuto na tayo at sundin na natin yung kautusan ayon sa Biblia at hindi lamang yung kautusan ng ating mga katulad ng presidente, kung ano man yung sa mga barangay, may mga batas, di ba? May mga kautusan dyan. Kung may curfew, halimbawa alas 10 na ng gabi ang curfew, o may mga gumagala pa, yung mga ganyan, mga pagsuway ba. So, tayo bilang mananampalataya, mas may authority tayo na pairalin yung batas ng ating Panginoon. Di po ba? Kung tayo'y nabubuhay dito na ang batas ay galing sa tao, syempre tayo naman bilang nakakilala sa ating Panginoon, yung batas naman ng Panginoon ang ating paiiralin. Kaya kahit saang dako man tayo ilagak ng Panginoon, may authority po tayo, may taglay tayong kapangyarihan na sabi nga, magpuna ng mga bagay na hindi naman talaga tama, lalo kung ito ay sabi nga, kapapahamak na ng pangkalahatan, hindi lamang ng iisa, di ba? Kaya mga kapatid, naiksiman po ang akin ditong pag-aaral, pero nabigyang diin ko lang po talaga dito is yung pagsunod talaga sa kautusan upang sa ganon, sabi nga, hindi tayo mauwi sa pagkakasala. At kung tayo ay sabi nga ay hindi naman gaganap doon sa kautusan na nauunawaan natin na may kautusan na nga, hindi pa rin natin ito nagagawa. Mga kapatid, isa rin po tayo doon sa nabibilang sa nagkakasala. At kung tayo naman po ay sumusunod na doon sa kautusan at hindi naman natin, sabi nga,
ito sabi ay nagagawa o hindi naman natin ito naibahagi sa iba, sabi nga, nagiging dahilan pa rin po tayo ng pagkakasala rin naman ng iba. Katulad pa rin ng ginawa ni Eva kay Adan, naging dahilan tuloy siya ng pagkakasala ni Adan. So, napakalaking napakalaking bahagi po na tayo ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon na ating nauunawaan. Hindi naman po sa atin sinabi ng Panginoon na na lahat 'yan ay kailangan mong isabi nga ibahagi. Sabi nga, bigyan tayo bawat isa sa atin ng pangunawa ayon sa ating kakayahan. Ang Diyos po ang nakakaalam doon. Ang Diyos po ang may kapangyarihan na gamitin tayo na ipahayag ang kanyang kautusan sa mundong ito. May kanya-kanya po tayong kaparaanan. Sabi nga, hindi po man pare-pareho, pero mayroon pong ibinigay talaga ang Panginoon na kautusan na kailangan nating ipangaral. At ito na nga po 'yon. Nandun na tayo sa punto na 'yon ng ating pagiging Kristiyano. Amen? So, hindi ko na po inisa-isa ang mga verses na ito sapagkat ang bawat verses naman pong ito ay uuwi lamang doon sa kautusan, at ang kautusan nga ang sabi ay nauuwi sa pagkakasala kung hindi tayo, sabi nga ay susuway. Amen? So doon po sa puntong iyon mga kapatid ay makikita na natin kung ito ba ay sabi nga ay nagagawa natin, tayo ba talaga ay sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon o sa kautusan lamang ng tao. Katulad natin bilang mga mananampalataya, may mga pastor tayo, di po ba? May mga mas matataas sa atin bilang tayo ay mga disciple, sabi nga, yung bang sinasabi o pinapangaral sa atin ng ating mga pastor ay totoong sinusundan natin o sabi nga ay sinusuway natin. Amen? Maaring may mga pagkakataon na nagkakamali din ang mga pastor, di po ba? Pero hindi ibig sabihin nga doon ay hahantong na yon sa kasalanan. Maliban, sabi nga, kung yung sinabing pagkakamali na yun ng pastor at sinundan mo pa rin, ibig sabihin, uuwi talaga sa pagkakasala. So, doon makikita natin na kapag nagkamali ang isang pastor at tayo bilang sabi nga ay tinuturuan at alam natin na medyo mali yung tinuro sa atin, pwede malaya tayo na magsabi sa ating pastor na, Pastor, hindi po ba ganito ito? Pastor, ganun po ba yun? Ganito po kasi yung pagkakaunawa ko, hindi po ba? So, ibig sabihin, hindi mauuwi sa kasalanan. Bakit? Inaalam natin. May mga pamamaraan po talaga para hindi ito mauwi sa pagkakasala. Amen? Yun po yung dapat natin na sinusundan. Amen? Kaya nga po tayo nagpapatuloy na magsaliksik ng salita ng ating Panginoon ay ang purpose po talaga ng ating Panginoon ay maging totoo yung sinasabi nga doon sa Mateo chapter 22 verse 37 to 39. Yung po pinabasa ko kanina kay Sister Annalyn, yung ibigin natin ang Panginoon ng higit sa lahat. Kaya po mga kapatid, ito po yung aking maibabahagi sa mensaheng ito at alam ko po na ang bawat isa naman ay may kanya-kanya ring papahayagan ang Panginoon at alam ko magkakatulong-tulong tayo sa pamamagitan ng kapahayagan ng Panginoon sa bawat isa sa mensaheng ito, ang kautusan at ang kasalanan. So, iyon lang po yung aking maibabahagi sa mensaheng ito mga kapatid. At tayo po'y manalangin ng kapatid. Maraming salamat nga po Panginoon sa maiksing pagbabahagi ito ng salita mo. Nawa Panginoon ay patuloy natin o Diyos na maranasan ang pag-ibig na sa iyo Panginoon. Ito ang makita sa aming buhay. Alam namin marami kaming dapat pang matutunan. Alam din po namin na dapat marami pa kaming dapat na paghuhit at ituwid sa aming mga sa pagkakataong ito, Panginoon, kami
ko ay buong tiwala na may magagawa ka pa sa amin upang, O Diyos, kung kami ay hindi susuway sa iyong kautusan, kayang-kaya nga po namin natayuan ang mga bagay na inyong nais sa amin. Kaya sa pagkakataong ito, tulungan mo kami, Panginoon, ang bawat isa ay magkaroon ng iisang layunin at isang espiritu, Panginoon, upang, Panginoon, masundan namin ang iyong kautusan sa bawat tao, Panginoon, sa lahat, Panginoon, at kahit saan mo kami, Panginoon, idako, Panginoon, hayaan mo na makita sa amin ang inyong katwiran, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan sa aming mga buhay, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God po. Maraming salamat. Panginoon ay upang makita ng mga tao, tayo yun, na tayo ay makasalanan at handa at tutungo tayo sa kamatayan. Pero ito po ay nag-offer sa atin ng tulong. Ito ay binigay sa atin na ang kasalanan ay totoo. Ito ay mapanganib. Ito po ay naghahalin tulad halimbawa na kung saan ay sa isang lugar na kung saan ikaw ay sa mga nagsasarp, sa isang lugar na kung saan ay sa beach, sa mga karagatan na yung mga tao na kung saan may mga hilig na kung saan mag-surfing, At ito po, halimbawa, kayo nagpunta sa isang dagat na kung saan nais mo na kung saan nga po yung hilig mo na mag-surf o yung maglaro sa dagat sa pamagitan ng isang tabla na iyong tutungtungan at nadala ka sa alon at naandun nakita mo sa pagpunta mo yun sa karagatan mo sa isang beach na yun ay merong isang babala na nakasulat na bawal ang lumangoy dahil may pating, sabi nga parang no swimming, shark in water, di babala. So, dito po ay para bagay nakita mo yung halimbawa nasira yung iyong plano. Galak ka, nakahanda ka na kung saan ikaw ay mag-surfing, ay andun po nakita niya na sa pagpunta mo yun ay ang maglangoy dahil merong pating sa dagat. So, nag-disappoint ka. Sabi nga po, it is a signpost. Ito po ay pagpapakita na kung saan ay para bang nakita na disappoint ka sa nga po yung naisin at sabi nga po andun na ikaw po ay yung parang ito daw po yung batas na nagpapakita the law is like the sign. Ito po yung parang sign o babala. Ito'y kailangan po natin at dapat nating ipagpasalamat ito. Pero hindi naman ibig sabihin nun na kung saan ay meron tayo na kung saan ay dapat mag-ingat dahil meron nga pong pating sa lugar na iyon. Parang kagaya po nun dahil tayo binabalalaan mga babala yung ating mga batas na iyon sa atin. Kasi kung ating meditate nga po, bagamat tayo nga po ay living by grace, pero may mga batas po tayo na dapat pa rin po nusundin. Na kung saan ay kagaya nga po halimbawa ng 10 commandments, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. So, ayun po yun, yung mga sign na kung saan ay nagpapakita sa atin na ito po yung sabi, ibawal na talaga akong gumawa nito. Pero hindi po dahil totoo, kundi yung grace na binigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya po, ay the law is like the sign. It is essential and we are grateful for it, but it doesn't get rid of the shark. Hindi po nag-aangahulugan natin po na mababawalan natin na meron talaga na kung sa'yo ibig sabihin, andyan lagi ang tukso. Kaya nga po, binababalaan na tayo ng mga batas na yun ng ating Panginoon upang hindi natin gawin na kung saan yun i-sign para tayo ay mag-ingat doon sa bagay na yun na kung saan dapat ang sign na yun ay ito'y paalala sa atin na ito'y napakahalaga na kung saan dapat nating ipagpasalamat ang lahat ng iyon para po tayo sa kung saan ay dito natin makita na hindi na dapat natin gawin yung mga bagay na iyon. At higit sa lahat, yun nga po, mga batas na yun na ginawa ay ginawang kasuparan naman sa atin sa panahon ito sa pamagitan ng ating pananampalataya at pananalig na sa ating Panginoong Hesus. Laging andyan, nakaamba lagi ang kasalanan na kung saan ang temptation na gumawa ng kasalanan but somehow
dahil meron tayong salita ng ating Panginoon, maiiwasan na po natin gumawa ng mga kasalanan iyon na kung saan ay sabi nga po ay ito yung mga utos na dapat ay magdulot na nagbibigay sa atin ng dulot na sa atin ng kamatayan. Kaya nga po, dito nga ating pag-aaral na ito, pinakatangka, sabi nga po sa verse 11, sapagkat tinakasapapan ng kasalanan ng iyong utos upang ako'y dayain at sa gayon napatay nga niya ako. Pero salamat sa atin, ayun nga po, pumatay, sabi nga ito ni Pablo. Ibig sabihin, iniiwas niya na pinatay siya sa dati niyang pagkatao, yung kanyang mga kasalanan sa pamagitan niya po ng kanyang pagsunod at lalo tigit ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Kaya nga po, the law is like a sign. It is essential and we are grateful for it, but it doesn't get rid of the shark. Hindi po ito, andyan lagi ang picture ng shark ay yung tukso na kung saan ang temptation. Lagi nakaabang kahit nga po tayo Kristiyano na. Pero dapat maunawaan po natin na tayo ay mayroong pagsunod dapat sa ating kalooban. Meron lang ang babala, kaya dapat yung mabalang yun ang ating dapat sinusunod. So yun po rin po ating Panginoon. God bless po. Back to you po.